Ito naman ang pag-usapan na lang natin. Oh, nung nakaraan, ipinakita natin yung, o ipinarinig natin ang usapan ng mga DDS. Yung nagkaunsehan doon sa mga bayad sa kanila para maghasik po ng lagim. Maghasik ng fake news. Aba, may nakita ako, may part 1 pala yan. May part 1 pala yan na ang organizer ng mga Class B DDS vlogger, mga kababayan, ay nag-resign dahil itong mga Class B vloggers na to demanding sa pera kahit walang bilang. Ano yung walang bilang, GP? Ibig sabihin po, dakdak lang sila ng dakdak, wala naman naiaambag, wala naman po, mga kababayan, na kumbaga nakikinig sa kanila, walang engagement. Pakinggan natin, ha? Ay, anak ng tinapa. Sa sobrang inis ko, hindi ko pala nakuha. Wait lang, ito. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Aha. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na forward sa amin eh. Sinunod naman po namin. Puro nga kayo palpak eh. Puro ayun yung budget, wala naman nangyayari. Oo. Ilan ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. Oy! Puro class D lang po. Walang class A, puro class B. Mahinang nila lang pala to. Wala nga class S eh. 20 na troll. Sino-sino yan? 20 na Yung troll? grupo po ni Madarahog, kasama sila Rosalinda at taga Bukid. Mhm. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humingi ng dagdag sa budget nila weekly. Naku Talagang po, kapos Hindi daw. na kami magdadagdag. Puro naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabubuhan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit naman magsalita, madam. Masakit ba? O masakit na ang bulsa namin? Sa totoo lang, nag-aabono na nga ako sa Wala sarili akong kong pera. Dahil sa kahingin nito si Madarao Wala na ito. akong pakialam at problema mo yan. Napakabobo ng mga kinuha mo. Ay, nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign. Aha. Starting today. And remind lang po kita, recorded to pag-uusap natin. Shit! Patay. Pinatayan, mga kababayan, recorded ang pag-uusap. Nako, ito mga DDS vlogger na to, no? Away-away na sila, mga kababayan. Ito ata yung simula na kung saan po, hindi ko alam kung ano yung timeline ng video na to. Pero para sa aking wari, ang nangyayari na ito, dahil nung itong si Digong ay nawala na or nahuli na ng ICC, nadala na dun sa dahig, nagkakanya-kanya na sila. At itong mga kanilang mga organizer, mga kababayan, hindi na magkanda kumahog. Kagaya rin ng mga artista, kagaya din ng mga nasa lineup ng PDP Laban. Nakikita nila na tagilid sila. Kahit si Robin Padilla, kahit itong si Philip Salvador, ay mapapansin mo, mga kababayan, wala na sa sariling hulog. Bakit? Kasi nga, crowd drawer daw nila itong si Digong. Nakita nyo kung paano rin mag-perform si Ipe Salvador, mga kababayan doon sa Maynila? Na kesyo, ang sinabi niya, hindi po ako abogado, hindi rin po ako Pilipino. Biruin nyo kung ano-ano na lang ang nasasabi nito mga to. Kaya wala nang direksyon, wala nang patutunguhan. Ito mga to ngayon, dahil wala na yung puon nila, sabi nga ni Robin Padilla, pag wala itong si Digong, si Tatay Digong, wala nang mangyayari sa amin dahil wala namang kaming makinarya. Ang mga tao ay hindi pupunta yan kapag walang pera. Ay di umamin ng tanga, mga kababayan, na sila ay nagbabayad lamang ng mga audience para sila ay siputin. Hindi po ba? Kasi itong mga to, kumikilos lang pala sila, naninira sa gobyerno dahil may kaakibat na bayad.
O, kaya sila nagpapakalat ng fake news, mga ka-GP Natics, kasi gusto nilang maagaw ang gobyerno, gusto nilang lituhin ang taong bayan, gusto nang siraan, at syempre, para nang sa ganon, yung mga taong ito, malito yung mga tao, yung mga supporter at mag-away-away. Nagyayaya ito ng paghihimagsik o nagyayaya ito na magalit ang mga tao sa gobyerno, mga ka-GP Natics. Sayang nga hindi natin nakuha yung pangalan nung nag-resign na yon at yung kausap niya, no? Sana binanggit yung pangalan. Oh. Sabi ni Renato, 9mm, paano naman si Aramina? O nga, nasa ano yun ni Sara Diskaya, no? Si Aramina. Sabi ni Mamona, parang mga sisiw na walang inang nagmag-aaruga sa kanila. Ang problema, napansin din natin na itong sila Digong o itong si Digong mismo ay ginagamit lamang din nung kanyang mga tao na nakapaligid sa kanya. At kapansin-pansin yan nung panahon, mga kababayan, na itong si Sara Duterte ay hindi nakikipag-usap sa tatay niya. Kasi lahat ng mga nakapaligid sa tatay niya, yun ang nasusunod nung panahon ni Digong. Lahat ng ibulong, yun ang ginagawa nung matanda. Sabi ni Henry Monreal, ano daw yan? Adik yan, ang may kakayahang magsalita na ang nakasyabu. Hindi ko alam mahirap pagbintang habang tayo ay walang ebidensya. Pero yung tao kanina na pinag-uusapan natin, yung tatakbong kongresista ng Pasig, anak ng tinapa, mga kababayan, sabi ko, dapat sabihin na lang natin, maglulo na lang siya. Diba? Walang alam si Aramina, uto-uto kay Diskaya yun. Nako, dapat dito na lang sa Quezon City tumakbo yun si Aramina eh. Total lang ang mga Matay, kasi pamilya Matay yan eh. Si Aramina. Ang tatay niyan si Chuck Matay. 'Di ba? Mas kilala sila dito sa Quezon City noon eh. Kaysa doon sa Pasig. Ewan ko pero doon sila tumakbo eh. Kasalanan na nila. Grabe itong mga DDS, mga ka-GP Natics, nakakagulat. Yung mga pangyayari na to na nakikita natin nung nakaraan, may dumaan din sa newsfeed ko. At ito namang si Maharlika at si Sas ang nag-uusap. 'Di ba? Sabi niyang ganon. Alam ko totoo yun eh. Alam ko talaga inilabas yan ni Maharlika dahil sa inis niya at wala siyang natatanggap na pera galing pa kay Digong. Kaya nag-usap siya o nakipag-usap kay Sas, tumawag siya at sinabing, "Hello Sas, natanggap mo na ba yung bayad galing kay Tatay Diggs? Ako kasi hindi pa, putya." Sabi niyang ganon. Kasi bago yun, may inilabas muna na video itong si Maharlika. At ang sinasabi niya, "Ng putya na yan. Itong PRRD list na to, itong drug watch list na to, itong PIDEA leaks na to. Wala naman akong kinalaman dyan eh." Sabi niya ganun, si Digong talaga ang nag-umpisa niyan. Yun, mga kababayan. Kaya alam ko yung usapan ni Sas at ni Maharlika, naniniwala ako, that is legitimate. Kasi naglabas si Maharlika mismo ng video niya na nagagalit siya. At sinasabi niya, etong PIDEA leaks na to, si Digong Duterte talaga ang may kapakanan, ang may kasalanan nito at siya talaga ang pinagsimulan ng PIDEA leaks. 'Di ba? Hindi ko alam kung nandito pa to sa aking video eh, mga kababayan. Kasi nag-iipon ako noon eh. Teka lang, subukan kong tingnan kung meron pa ako noon, no? Maharlika. Wala na ata. Wala na. Kasi inis ako sa pagmumukha ni Maharlika. Dati nag-iipon ako ng mga video eh. Nasa akin dati yun. Wala na dito eh. Wala na rito. Pero sinabi talaga yon ni Maharlika na si Digong ang may simula o siya talaga ang pinagmulan
ng Pulburon video at yung Pidea Leaks, mga ka-GPnatics. Oh, sabi ni Renato, kailangan kasi ni Maharlika ng pera para sa mga kaso niya, gipit na ang lola nyo. Ang problema, marami pa ring nauuto. Yung mga nasa dahig nga sabi niya ganun, sana naririnig ito ni Tatay Diggs kasi lalabas na siya. Anak ng tinapa, hanggang ngayon, nakalabas ba si Digong? Wala. Sabi nga ni Kent Ken Garcia kapag nakalabas ngayong taon si Digong, maggigilit daw siya ng kanyang egli. 'Di ba? Oh. So, kalat po natin to mga kababayan ha. At syempre ito naman pag-usapan natin. Yung pag-iinit po ni Senator Bato, mga kababayan, kaya doon sa mga executive or doon sa mga official po ng gobyerno na hindi umattend doon sa hearing. At ngayon, may sumagot dito kaya Senator Bato. Pinatulan po ni Congressman Asidre, mga kababayan, at tinuruan ng leksyon itong si Bato sa pag-insist po ng sabpina. Pakinggan muna natin yung narrative nitong si Senator Bato at galit na galit bakit hindi daw po siya sinipot or hindi sila sinipot kasi gusto niya pong makaganti. Gusto niya may mapagtuunan ng pansin. Sabi ko nga, sana pumunta si General Torre. Tingnan ko kung kaya niya. What we have right now in front of us are empty chairs. Itong ginawa ng mga opisyalis from the executive branch of government is a total snub to as far as we're concerned. And ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. Kung ayaw na mag-attend ng hearing, ibig sabihin, ayaw na nilang magpapacheck sa atin na co-equal branch of government. So what will happen to this? Pag tuluyang ganito ang mangyayari is, I think we are now on the verge of a constitutional crisis kapag tuluyan nilang i-snub yung ating imbitasyon. Wala na mangyari. Wala na respetuhan ito sa isang kapwa co-equal branch of government. So, Madam Chair, I would like to move that we issue subpoena to these government officials to require their presence in the next hearing. Kung meron ka pang gaganaping hearing, dapat masabpina ito sila para magkaalaman. Klaruhin natin ito. Okay. Mga kababayan, eto si Senator Bato parang isang senador na umupo lang dyan sa Senado na wala namang alam. Remember po mga ka-GPnatics, no? Meron tayong tinatawag na 3 branches